nightmares. Isang magandang gabi, Boss Pau. Ako si Tyler. Ang ikikwento ko ngayong gabi ay isang karanasan na nangyari sa akin noong taong 2021 habang nagtatrabaho ako bilang delivery driver sa bandang hilaga ng Baguio City at mga kalapit na lugar sa Benguet. Sanay na ako sa mahabang biyahe at sa mga daang madilim sa kabundukan, lalo na sa mga rutang dumadaan sa Quezon Road at papunta sa mga liblib na barangay sa Tuba. Isang gabi ng Disyembre, Boss Pau, halos mag-aalas 12 na ng hating gabi nang matapos ko ang huling delivery sa isang maliit na tindahan sa gilid ng bundok. Tahimik ang paligid at makapal ang hamog na bumabalot sa daan. Habang bumababa ako sa isang makipot na bahagi ng kalsada, napansin ko ang isang kakaibang anino sa gilid ng kagubatan. Sa una ay inakala kong aso lang iyon o baka ligaw na kambing lamang na gumagala sa damuhan. Pero habang papalapit ang sasakyan ko, Boss Pau, napansin kong kakaiba ang kilos nito. Ang katawan ay parang aso, ngunit napakahaba ng mga paa at tila hindi normal ang galaw ng mga kasukasuan. Tumigil ako saglit dahil akala ko ay masasagasaan ko ito. Doon ko napansin na ang ulo nito ay dahan-dahang umangat at tumingin diretso sa akin mula sa dilim ng mga puno. Sa sandaling iyon, Boss Pau, may kakaibang pakiramdam na gumapang sa buong katawan ko. Ang mga mata ng nilalang ay kumikislap sa dilim, parang hindi hayop at lalong hindi yun tao. Bigla itong tumayo sa dalawang paa. Hindi ito natural na paggalaw ng isang hayop. Para itong nilalang na pilit nagaanyo ng ibang katawan. Napaatras ako sa upuan ko habang nakaandar pa rin ang makina ng sasakyan. Sa liwanag ng headlights, malinaw kong nakita ang katawan nitong tila nagbabago. Ang balahibo ay parang unti-unting humahaba at ang muka ay nagiging kakaibang halo ng hayop at tao. Doon ko unang narinig ang mahinang ungol na parang nagmumula sa lalamunan ng isang nilalang na hindi sanay magsalita. Sinasabi ng ilang matatanda sa mga bundok ng Benguet na may mga nilalang na kayang magsuot ng balat ng hayop para magtago sa dilim. Tinatawag nila itong skinwalker, isang elemento na kayang magpalit anyo upang makalapit sa mga tao nang hindi napapansin. Habang nakatitig ako sa nilalang, dahan-dahan itong nagsimulang maglakad palapit sa kalsada. Ang bawat hakbang nito ay mabagal, ngunit napakahaba ng pagitan. Parang hindi ito naglalakad, kundi dumudula sa lupa. Lalong lumakas ang kaba sa dibdib ko, Boss Pau, nang mapansin kong hindi ito kumukurap at hindi inaalis ang tingin sa sasakyan ko. Sa sobrang takot ko, bigla kong inapakan ang silinyador at mabilis na pinaandar ang sasakyan pababa ng bundok. Ngunit habang binabaybay ko ang kurbada ng daan, may kakaibang pakiramdam na parang may sumusunod sa akin sa gilid ng kagubatan. Sa bawat sulyap ko sa side mirror, Boss Pau, may aninong mabilis na gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Nang makarating ako sa isang maliwanag na bahagi ng kalsada, malapit sa isang lumang waiting shed sa Tuba, saka ko lang napansin ang kakaibang bagay sa salamin ng sasakyan. May bakas ng kamay sa likuran ng bintana. Parang may humawak doon habang umaandar ako. Ngunit hindi iyon normal na kamay ng tao. Mahaba ang mga daliri at tila may matutulis na kuko. Hindi na ako tumigil, Boss Pau, hanggang makarating ako sa sentro ng Baguio. Kinabukasan, Boss Pau, kwento ko ang nangyari sa isang matandang residente na matagal nang nakatira sa kabundukan.
Tahimik lang siyang nakikinig bago nagsabi na may mga nilalang daw talaga sa mga kagubatan na hindi dapat ginagambala, lalo na kapag gabi na at makapal ang hamog. Hanggang ngayon, Boss Pau, tuwing dumadaan ako sa bahaging iyon ng Cannon Road, hindi ko maiwasang balikan sa isip ko ang gabing iyon. Dahil alam ko sa sarili ko na hindi iyon ordinaryong hayop at hindi rin yun guni-guni ng pagod na isipan. Nakita ko mismo ang elemento na nagtatago sa balat ng ibang nilalang. Naghihintay lamang sa dilim ng kagubatan para muling magpakita sa sinumang mapapadaan sa kanyang teritoryo. Isang magandang gabi, Boss Pau. Ako si William. Ibinabahagi ko ang isa sa pinaka-nakakatakot na karanasan sa buhay ko na nangyari ilang taon na ang nakalipas sa isang malamig at tahimik na bahagi ng kabundukan sa Benguet, malapit sa hangganan ng Atok at Kabayan. Ang lugar na iyon ay kilala sa mga lokal na magsasaka bilang isang bahagi ng kagubatan na bihira ng puntahan, lalo na kapag sumasapit ang gabi. Madalas nilang banggitin na may mga kakaibang nilalang na gumagala roon, mga bagay na hindi maipaliwanag. Noon, Boss Paway, hindi ko iyon pinapansin dahil sanay na ako sa mga kwento ng kababalaghan sa kabundukan. Isang gabi ng Disyembre, nagpasya akong samahan ang isang kaibigan na magsuri ng ilang lupang sakahan na balak bilhin ng kanyang pamilya. Gabi na nang makarating kami sa paanan ng bundok at ang paligid ay nababalot ng makapal na hamog. Ang tanging naririnig lamang ay ang tunog ng hangin na dumadaan sa matataas na puno ng pine at ang paminsan-minsang kaluskos na mga dahon sa lupa. Habang papasok kami sa mas makapal na bahagi ng kagubatan, napansin ko ang kakaibang katahimikan, Boss Pau. Parang unti-unting nawawala ang mga tunog ng mga insekto at ibon. Para bang may presensya na nagdudulot ng takot sa buong paligid. Ilang sandali pa, nakaramdam ako ng kakaibang lamig na tila tumatagos sa aking buto. Pagdating namin sa isang lumang bahagi ng kagubatan, malapit sa isang tuyong sapa, may naamoy akong mabahong amoy na parang nabubulok na karne. Doon nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero may pakiramdam akong may nagmamasid sa amin mula sa dilim. Habang nakatutok ang ilaw ng flashlight sa mga puno, may nakita akong kakaibang marka sa lupa. Mga bakas ng paa na napakalaki at hindi pangkaraniwan. Para itong paa ng hayop. Subalit, masyadong mahaba at payat ang hugis. Doon nagsimulang pumasok sa isip ko ang mga kwento tungkol sa nilalang na tinatawag nilang Wendigo. Isang halimaw na sinasabing gumagala sa mga kagubatan ng malamig na lugar at kumakain ng laman ng tao. Hindi nagtagal, Boss Pau, may narinig kaming mahinang kaluskos sa likuran ng mga puno. Unti-unting gumalaw ang mga sanga kahit wala namang malakas na hangin. Sa gitna ng hamog ay may isang anino na dahan-dahang lumitaw sa pagitan ng mga puno. Doon ko ito unang nasilayan, Boss Pau. Isang napakataas at payat na nilalang ang nakatayo sa di kalayuan. Ang katawan nito ay tila buto at balat na lamang. Mahaba ang mga braso at ang ulo nito ay parang bungo ng hayop na may matutulis na sungay. Ang mga mata nito ay kumikislap sa dilim na parang maputlang apoy. Ang bawat galaw nito ay mabagal ngunit nakakatakot.
tila nagmamasid at naghihintay. Pakiramdam ko, Boss Pao, ay tumigil ang oras ng sandaling iyon. Hindi ako makagalaw habang nakatitig sa nilalang. Ang hangin ay tila naging mas malamig at ang paligid ay parang naging mas madilim. Unti-unti itong lumakad sa pagitan ng mga puno. Ang mga sanga ay nababali sa bawat hakbang nito. Ngunit ang tunog ay tila napipigil ng makapal na hamog. Sa sandaling iyon, malinaw kong nakita ang hugis ng mukha nito. Isang anyong hindi tao at hindi rin hayop. Buspaw nang bigla itong huminto at itinaas ang ulo nito na parang sinisingot ang hangin. Ang pakiramdam ko ay alam nitong naroon kami. Ang mga mata nitong maputla ay biglang tumutok sa direksyon namin. Sa loob ng ilang segundo, Buspaw, pakiramdam ko ay parang sinilip nito ang aking kaluluwa. Ang takot na naramdaman ko noon ay hindi ko kailanman naranasan sa buong buhay ko. Unti-unti itong umatras papunta sa mga madidilim na bahagi ng kagubatan. Ang katawan nito ay parang unti-unting nilamon ng hamog hanggang sa tuluyan itong nawala sa paningin ko. Ngunit kahit wala na ito, naroon pa rin ang mabahong amoy at ang pakiramdam na may masamang presensya sa paligid. Mabilis kaming umalis sa lugar na iyon, Buspaw, at hindi na lumingon pa. Hanggang ngayon, sariwa pa rin sa isip ko ang anyo ng nilalang na nakita ko sa gabing iyon sa kagubatan ng Benguet. Hindi ko alam kung paano ito ipapaliwanag. Ngunit isang bagay ang sigurado ko, Buspaw. May mga nilalang sa mundo na hindi dapat makita ng tao. At sa gabing iyon, nakita ko mismo ang isa sa kanila. Isang magandang gabi, Buspaw. Ako si Angelo. Isa itong karanasan na hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa isipan ko. Nangyari ito noong taong 2019 nang magpunta ako sa lalawigan ng Aurora, partikular ay sa Baler, upang tumulong sa kaibigan kong may maliit na resort malapit sa Sabang Beach. Tahimik ang lugar sa araw, puno ng turista at surfers. Ngunit pagsapit ng gabi ay tila nagiging ibang mundo ang paligid. Madilim ang mga kalsada, mahangin ang dagat, at ang mga puno ng nyog ay parang may sariling galaw kapag tinatamaan ng malamig na hangin mula sa karagatang Pasipiko. Dahil kulang ang mga silid sa resort, pinatuloy muna ako sa isang lumang bahay na matagal nang hindi tinitiran. Matatagpuan ito sa isang bahagi ng barangay na medyo malayo sa sentro ng Baler. Malapit sa kakahuyan, na patungo sa paanan ng Sierra Madre. Sinabi ng mga tao roon na dati raw itong bahay ng isang matandang pamilya na bigla na lamang umalis ng lugar. Maraming taon na ang nakalipas. Wala naman silang ibinigay na malinaw na dahilan. Ngunit may kakaibang tono ang kanilang mga boses kapag nababanggit ang bahay na iyon. Noong unang gabi, Buspaw, tahimik naman ang lahat. Rinig lamang ang hampas ng alon mula sa malayo at ang pagkaluskos ng mga dahon sa labas. Ngunit bandang 12:00 ng hating gabi, nagising ako sa isang kakaibang pakiramdam na parang may nakatingin sa akin sa loob ng silid. Mabigat ang hangin at tila lumamig ang paligid kahit sarado ang mga bintana. Habang nakahiga ako sa kama, napansin ko na parang may mahinang anino na gumagalaw sa sulok ng kwarto. Kahit wala namang ilaw na maaaring magdulot ng ganong anino. Ilang sandali pa
nagsimulang kumalabog ng marahan ang lumang pinto ng aparador sa kabilang bahagi ng silid. Hindi iyon simpleng pag-uga ng kahoy. May ritmo ang paggalaw nito na para bang may humihinga o gumagalaw mula sa loob. Pinilit kong magpakatatag, iniisip na baka epekto lamang ito ng hangin o pagod sa biyahe mula Maynila papuntang Aurora. Ngunit habang tumatagal ang gabi, Buspaw, lalo pang lumalala ang pakiramdam. Ang hangin sa loob ng bahay ay naging mabigat at may kakaibang amoy na parang nasusunog na kandila at lumang kahoy. Nang sumilip ako sa may bintana, napansin kong tila walang galaw ang mga puno sa labas. Kahit kanina ay malakas ang hangin. Parang biglang tumigil ang buong paligid, Buspaw. Pagbalik ko ng tingin sa loob ng kwarto, doon ko nakita ang bagay na hindi ko malilimutan habang buhay. Sa mismong sulok ng silid, Buspaw, kung saan kanina ko nakita ang anino, unti-unting nagkaroon ng hugis ang kadiliman. Hindi ito simpleng anino lamang. Isa itong maitim na anyo na tila mas madilim pa kaysa sa mismong dilim ng kwarto. Ang katawan nito ay mahaba at payat, ngunit ang ulo ay bahagyang nakayuko na parang nakatingin diretso sa akin. Hindi ko makita ng malinaw ang mukha niya, ngunit may dalawang mapulang liwanag na parang mga mata na dahan-dahang nagliliwanag sa kadiliman. Doon ko naramdaman ang tunay na takot, Buspaw. Hindi ako makagalaw sa kama. Parang may mabigat na puwersa na pumipigil sa aking katawan. Habang nakatitig ako sa nilalang na iyon, napansin kong tila gumagalaw ito ng dahan-dahan. Parang lumalapit, ngunit hindi talaga naglalakad. Parang dumudulas lamang ang anino nito sa sahig ng lumang bahay. Sa sandaling iyon, Buspaw, alam kong hindi ito guni-guni lamang. Nakita ko mismo ang elemento na matagal nang kinatatakutan ng mga tao sa lugar na iyon. Ang presensya nito ay parang nagpapabigat sa hangin. Ang bawat segundo ay tila napakahaba habang unti-unti itong lumalapit sa kama. Sa labas ng bahay ay wala akong marinig na kahit anong tunog ng hayop o hangin. Parang mismong kalikasan ang umiwas sa lugar na iyon. Ilang saglit pa ay bigla itong tumigil sa gitna ng kwarto. Ang mapulang liwanag mula sa mga mata nito ay tila mas luminaw sa dilim. Ramdam ko ang matinding lamig na parang may malamig na usok na bumabalot sa buong katawan ko. Pagkatapos ng ilang minuto na parang walang katapusan, unti-unti itong naglaho pabalik sa kadiliman ng sulok ng silid. Parang hinihigop muli ng anino ang presensya nito hanggang sa tuluyan itong mawala. Nang sumikat ang araw kinabukasan, agad akong umalis sa bahay na iyon, Buspaw, at bumalik sa resort ng kaibigan ko. Nang ikwento ko sa ilang matatanda sa barangay ang nangyari, nagkatinginan lamang sila at sinabing may matagal ng kwento tungkol sa bahay na iyon. Ayon sa kanila, may isang ritual umano na ginawa roon maraming taon na ang nakalipas. At mula noon ay may mga tao na raw na nakakakita ng isang maitim na nilalang sa loob ng bahay tuwing hating gabi. Mga ka-horror, ay maraming salamat po sa mga nakasubscribe na sa ating channel. At sa mga hindi pa nakasubscribe ay subscribe ka na, ka-horror. Maraming salamat.